Hadza, ang pinakasinaunang tribo na nanirahan sa mundo. Nakasurvive sila sa pamamagitan ng pangangaso gamit ang kanilang mga pana. Tulad ng ginawa ng ating mga ninuno libu-libong taon na ang nakalipas. Matatagpuan sila malapit sa Lake Eyasi sa northern Tanzania sa loob ng mahigit 50,000 years at nakipag-ugnayan lamang sa modernong mundo ito lamang 150 years na nakalipas. Nagsasalita sila ng isang natatanging wika na parang tiktik na lumalagi-tiktik. Hindi basta-basta ang pagpasok sa kanilang teritoryo dahil hindi kasing bait ni Cupido ang mga to kung pumana. Si kamatayan ang siguradong mai-inlove sa'yo kapag tinamaan ka ng pana nilang may tapping na lason. Ayon sa National Geographic, sila ay itinuturing na isa sa mga huling mga ngaso na tribo sa Africa na may populasyon na humigit sa 1,000 na lamang. Ang unique sa mga ito ay halos walang pagbabago sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay at tradisyon. Stone Age pa rin ang galawan. Ang pagbisita sa kanilang teritoryo ay hindi garantisadong ligtas ka, maliban na lang kung meron kang guide na maglalapit sa kanila. At hindi nila ino-offer ang kanilang asawa sa kanilang bisita gaya sa ibang tribo. Pantay-pantay din ang katayuan ng mga lalaki at babae sa kanilang tribo. Walang namumuno pero may pagkakaisa. Gayunpaman ay nakikinig din naman sila sa mga nakakatanda. Ang mga katutubong ito ay hindi nag-aalaga ng ibang hayop maliban sa mga aso nilang alagad sa paghunting ng mga target nilang mapupulutan. Hindi rin sila nagtatanim o nag-iimbak ng kanilang sariling makakain dahil mas gala pa sa badyaw ang mga ito. Kung may mahuli sila ngayon, mukbang kagad tapos maghahunting ulit. Karne at taba, pulot at halaman ang kanilang madalas kainin. Lumilikha lamang sila ng mga pansamantalang masisilungan, minsan sa kuweba o palipat-lipat sila ng matitirhan kung saan may available pa na foods. Umiinom sila ng tubig na kahit kulay Milo na, kumakain ng pulot na may uod, at minsan kumakain kahit may kasamang dumi ng hayop. Hindi mo masabing dugyutin dahil ito ang kanilang kinagisnan sa kanilang ninuno. Kung payuhan mo ang mga to, baka bigla ka na lang tusukin. Pero kahit ganon, abay malakas ang kanilang immune system. Parang mas maselan pa yung mga bakterya at parasite sa kanila. Wala silang pakialam kung malinis man o hindi ang kanilang kinakain o iniinom. Ang mga kasanayan sa pangaso ay makikita pa lang sa kanilang kasuotan na may balahibo ng hayop. Natututo na rin silang magsuot ng modernong salawal. Sa paggawa ng apoy, hindi pa rin nagamit ng posporo ang mga ito. Kaunahan pa rin pamamaraan. Pinapaikot ng mabilis ang palaso sa kanilang palad para makalikha ng apoy. Pero kasing bilis ng lighter, napapapoy agad nila. Sa bawat tribo ng Hadza na binubuo ng humigit kumulang 30 katao, ang average na buhay nila ay nasa edad na 32 lamang dahil sa mataas na rate ng pagkamatay ng kanilang mga sanggol na hanggang 2 lamang ang nakakaligtas sa 4 na isisilang na sanggol. Bukod sa madalas nilang pagkain ng pulot, ito rin ang kanilang ginagawang pera. Ipinagpapalit nila ito sa mga matatalas na metal, mga sapatos na gawa sa gulong, damit at harina. Hindi sila marunong gumamit ng pera. Sa pagbibilang ay wala silang numero. Gumagamit lang sila ng singular o plural at kakaintindihan na. Kahit sa panahong ito ay hindi sila nagamit ng orasan at kalendaryo. Walang time base sa mga event gaya ng birthday o anumang celebration. Tsambahan na lang o di kaya kung kailan maisipan. Ang nakakalungkot sa mga ito ay bumababa na ang kanilang bilang at nakakamkam ang kanilang teritoryo. Sa loob lamang ng 50 taon, 90% ng kanilang lupain ay nasakop na ng mga kalapit na tribo na itaboy sila ng mga ito paunti-unti dahil sa pagpuputol ng mga puno, dahilan para maitaboy din ang mga hayop na kanilang ikinabubuhay. Sa ngayon, ang ilan sa kanila ay nakakaintindi na ng opisyal na wika ng Tanzania. Ngunit karamihan ay hindi pa nakakabilang ng hanggang 10. May mga natuto na rin na gumamit ng pera dahil sa madalas na silang dayuhin ng mga vloggers. Nagbebenta na rin sila ng souvenir sa mga dayuhan
gaya ng mga ulo ng mga hayop na nahuli nila sa halagang $50 to $100. Meron din naman silang kagawian na nasa ayos. Noong naunang panahon kapag tumanda na ang isang miyembro ng tribo, ang mga nakakabata ay manghuhuli ng isang malaking hayop para sa kanila. Ito ang kanilang last supper at iiwan nila hanggang mamatay na sa gutom. Napakasaklap nga naman na ending. Sa ngayon ay inaalagaan na nila ang mga matatandang miyembro at ibinabahagi ang kanilang mga nahuhuling hayop. Ang mga taong hasda ay nabubuhay pa rin sa panahon ng Stone Age. Ayaw nila ng pinakikialaman at makihabilis sa makabagong panahon. Isa sa mga pinakamalaking banta sa komunidad na ito ay ang modernisasyon at mabago ang kakaibang kultura nila. Sila ang nauna at sila rin ang nahuli. So yun, huwag kalimutang i-like ang video kung may natutunan o may nadagdag sa iyong kaalaman at pakipana na rin yung subscribe button. Hanggang sa muling paglalakbay.